Yung salitang kaligtasan na hindi pa natin matukoy na ligtas tayo or hindi kasi hindi pa tayo namatay. So doon pa natin ma-predict or talagang masasabi na tayo ligtas na pag tayo ay namatay na sapagkat doon na tayo huhusgahan kung tayo Okay, ba ay pero eto, okay, sige, sige. opo. Mapre-predict na, mapre-predict. So, tatanong ko sa'yo, babalik ko sa yung tanong. Okay, ang tanong ko sa iyo ngayon, Judas, as bilang isang tao, agree ka ba? Ibabalik ko sa yung tanong mo, agree ka ba o disagree ka sa pagpapasa ng batas na ikukulong pagka ang isang tao o ang isang lalaki ay nagpapalit ng kanyang kasarian? Siyempre agree ako doon pag mayroong batas na ganoon. O bakit? Sige. Can you expound your answer? Siyempre, batay din sa banal na kasulatan, ay bawal talaga. Tayo po ay, sabi nga noon ay, pag ikaw kung ano ang dumarating sa buhay mo ay dapat ay makontento ka. Kung ang dumating sa buhay mo ay baston ang daladala mo, huwag mo nang gawing tinapay. Oo, kailangan hindi mo natanggalin yan. Kasi makontento ka kung anong darating sa buhay mo, yan ang binigay ng Diyos sa iyo. O kaya yung mga lalaking hindi nakokontento, nagpapatanggal sila ng kanilang baston sapagkat wala silang kontento sa kanilang buhay. Okay po, clear po, okay na po. So, ang tanong ko po ngayon, yung salitang kontento po ba, sa isa po bang lalaki, yung may asawa na at naghahanap pa po ng kalandian, no, sa mga social media, dapat po bang ikulong o hindi? Ay hindi po, wala namang batas po na bawal po. Yung sabi nga Wait sa lang, talata, ang tanong ko nga po sa iyo, ganito, no, makontento Apo. yung salita. Kung meron po ba, no, na batas na isusulong sa mga lalaki, no, na may asawa na, no, may batas naman tayo dyan, no, yung adultery po, no. Kayo po ba, agree po ba kayo sa adultery? Yung tipong may asawa na, pero naghahanap pa ng kalandian online. Ano po bang masasabi niyo po doon, Judas? Depende po sa Ay, hindi po depende. Oo, hindi lang po. Agree po ba kayo ikulong na lang dapat rekta kahit walang Opo? Ay, hindi ako agree doon. Ay, Diyos ko po, ibig po sabihin, against po siya sa adultery. Tama po. Teka lang, host, may paliwanag po ako. Sige po, paliwanag po. Hindi po ako agree doon sapagkat sabi kasi ng Panginoon, batay doon sa talata ng Biblia ni Will, doon sa Exodus 21 talatang G, sabi niya, kung ikaw ay may dalawang asawa, nako, napakaliwanag, dapat maging pantay ka sa kanila. Napakaliwanag ng talata ng pinaniniwalaang mong gabay, Will, na pwede ka palang mag-asawa ng dalawa. Kung ikaw ay may dalawang asawa, nako, kalinaw man, Brother Will. Ibig po sabihin, kinukontra po niyo yung sinabing aral ni Kristo, no? Na bawal kang mangaliwa, no? Bawal ka pong ng adultery, bawal po yun sa batas ng Diyos. Agree po ba kayo doon? Walang batas si Kristo sapagkat si Kristo ay sumusunod lamang sa batas. Hindi siya gumagawa ng batas. Magkaiba yung gumagawa ng batas at iba yung sumusunod sa batas, Will. So agree ka po ba na inutos ni Kristo, no, na may dalawang batas siyang isinulong? Wala siyang batas na isinulong. So yung mahalin mo yung kapwa mo na higit pa sa buhay. Mahalin mo ang kapwa mo na tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo at mahalin mo ang Diyos na higit pa sa buhay mo. Yun po ba yung batas ni Kristo? Hindi. Yung iba pong konteksto po nun. Ang konteksto No. Tanong ko po, batas po ba ni Kristo yun? Utos po ba ni Kristo yun? Yung salitang pagmamahal, yun po ay kanyang ibinahagi na kabutihan sa tao. Tanong ko po ba, kautusan po ba ni Kristo yun? Yes or no? Walang sinabing kautusan, kundi yan po ay kanya pong ibinahagi lang sa tao. So yung gulo mong kausap. Walang kautusan si Kristo, Will, kundi sumusunod siya sa kautusan ng Diyos. Sabi ka ni Kristo, ang pagkain ko ay upang tuparin sa ibang salin upang sundin ang bawat kautusan ng Diyos. Pagsunod lamang, hindi siya gumagawa ng batas, kundi sumusunod siya sa batas. Magkaiba po yun, Will. Wala ka ng tanong, Will? Wala na po. Wala po kayong kwento kausap. Okay.
Ayun, salamat. Okay, maraming salamat host at gustong-gusto ko talagang umakyat sa iyong platform sapagkat ramdam ko ang pagiging makatarungan. Kahit man ikaw ay hindi nabibilang sa mga relihiyon. So talagang idol na kita host sa iyong pagiging pantay. So ang gusto natin na iparating sa ating mga kapatid na Kristiyano na mayroon silang manual or gabay na sinusunod. Ngunit sinasalungat nila host kalinaw man doon sa binanggit kong talata, napakadaming talata na mismo ang Diyos ni Kristo na siyang nagbigay ng hatol or kautusan na ang pagiging pag-aasawa ng higit sa isa ay kanyang pinahintulutan. Ano ang ating ebidensya? Si Prophet pinaniniwalaan ni Will, yung si Abraham. Ilan bang naging asawa ni Abraham? 3. Una si Sarah. Pangalawa si Hagar, pangatlo si Ketura, baka hindi alam ni Will yan. So pangatlo, itong si David na kanilang kinikilala at itinuturing na bilang magandang halimbawa na nangyari or tao sa kasaysayan ng kanilang scripture ay napakadaming naging asawa. Kung ito ay ipinagbawal ng Diyos, bakit na hindi pinagbawalan ang mga propeta niya? Opo, so ibig sabihin at walang kautusan si Moises si Kristo na mag-asawa ka lang ng isa kung mabigay ni Will. Kung mayroong sinabi si Kristo na dapat ang lalaki ay mag-asawa ng isa, ay tako, bibigyan ko ng 10,000 si Will sa oras na ito kung mayroong sinabi si Kristo mula sa kanyang bibig na dapat ang lalaki ay mag-asawa lang ng isa. Wala pong ganong batas, no? Walang resibo. Dapat kung magbigay ka ng pananalita, dapat mayroong kang ebidensya, mayroong kang resibo, mayroong kang dokumento. Ngunit ang ating pinapaliwanag dito ay mayroong dokumento. Anong dokumento? Batay na rin sa scripture ni Will, Exodus 21 talatang 10. Yun po ang unang dokumento, yun ang unang resibo. Pangalawang resibo, Deuteronomy 15:21 na nakalagay doon na talagang ang pag-aasawa ng higit sa isa ay ito ay may kapahintulutan ng Diyos. Kaya kung ikaw, Will, ay sumusunod sa Biblia, dapat sundin mo ang ano ang nakasulat. Ito man ay tanggap ng iyong kaisipan or hindi tanggap ng kaisipan, sumasang-ayon ang iyong puso or hindi sumasang-ayon, kailangan mong sumunod sa kautusan sapagkat yan ang batas ng Diyos. Kaya Will, kung ano man ang ibinigay sa iyo ng Diyos na ikaw ay lalaki, ay huwag mo nang palitan sapagkat sabi nga, ang bawat tao ay dapat makontento kung anong man ang nasa kanya. Kung siya man ay mahirap, dapat siyang magpasalamat sa Diyos. Kung siya man ay binigyan ng kasarihan na lalaki, dapat yun ay pasalamatan niya at hindi niya yun babaguin na gawin niyang babae. Sapagkat sabi sa talata sa Leviticus, ang sino man, ito ang hatol ng Diyos, Will, ang sino mang lalaking makipagtalik sa kapwa lalaki ay dapat patayin. Nako, may tumawag ah. Tus, biurista, kanina habang nagsasalita kami, hinahayaan mo magsalita yung Judas Cristiano. Tus, halatang makaano ka. Wait lang, may oras pa ako. Ay nako. Okay, so Wala ka ng oras, Judas Cristiano. Hindi naman din talaga tayo magkakaanoan dito since Muslim ka.